Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 828 hanggang 34. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bilang inscription masters, ang mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya ay ganap na nagkakagulo. Ang hindi maarok na kakayahan ni Alvin ay napagtagumpayan na. Si Raven ay isang inscription master at ang kanyang spiritual force na nakaunat ay madaling nagtagumpay sa kakayahan ni Alvin. Ang mga salita ng inscription master na ito ay mabilis na pumasok sa mga tainga ng bawat taong naroroon, at naging dahilan upang tumingin ang lahat kay Alvin at Raven ng may pag-aalinlangan. Mabilis nilang napansin na nang harapin ang hindi maarok na kakayahan ni Alvin, tila hindi ito napansin ni Raven at tinitigan si Alvin mula sa simula hanggang sa huli. Si Raven kaya ay talagang may kakayahang pagtagumpayan ang kakayahan ni Alvin. Kung talagang ganito, hindi ba madaling makakamit ni Raven ang tagumpay? Nasa panganib si Alvin. Kaagad, ang grupo ng mga tao na orihinal na napuno ng kumpiyansa kay Alvin ay hindi napigil ang magpawis para sa kanya nang makita nilang binawi ni Raven ang kanyang grade 3 spirit bow. Nagtataka ako kung bakit espesyal na inayos ito ni Carmelo. Kaya lumalabas na si Raven ay isang inscription master at may kakayahan pa siyang kontrahin si Brother Alvin. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Sandro habang nakatingin kay Alvin na may nag-aalalang ekspresyon at bumubulong sa sarili. Nakarating si Alvin sa posisyon na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang hindi maarok na kakayahan. Ngayong nalampasan na ang kanyang kakayahan, natatakot ako na nasa panganib siya. Baka sa mukha ni Lizardo ang pag-aalala. Kuya Darfield. Bahagyang dumilat ang magagandang mata ni Irish habang ang kanyang kulay pula na mahabang damit ay kumikislap ng walang hangin, at tila handa siyang kumilos at tulungan si Alvin anumang oras. Alvin, dahil siya ay isang inscription master at kayang kontrahin ka, dapat mong aminin kaagad ang iyong pagkatalo. Kinausap ni Wilbur si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Bata ka pa at malayo pa ang mararating mo. Bale kahit hindi mo makuha ang unang pwesto sa martial competition of the 10 dynasties. Kahit na walang anumang pag-unlad sa pagitan nina Alvin at Irish, kinuha na ni Wilbur si Alvin upang maging manugang niya noon pa man, at natural siyang umaasa na walang nangyari kay Alvin. Sa kasamaang palad, si Alvin ay tila hindi niya narinig ang mga salita ni Wilbur, at hindi lamang siya sumagot, hindi rin niya nilingon si Wilbur. Nagdulot ito kay Wilbur na hindi maiwasang mag-alala. Ano ba talaga ang gustong gawin ng batang ito? Sa totoo lang, hindi lang si Wilbur ang nagpadala ng voice transmission kay Alvin at humiling sa kanya na aminin ang pagkatalo, maging sina Irish, Lizardo, at Sandro ay humimok kay Alvin ng higit sa isang beses. Gayunpaman, nang harapin ang kanilang panghihikayat, kumilos si Alvin na parang hindi niya narinig ang mga ito at nagpatuloy sa kanyang mga aksyon, at parang hindi niya ito narinig. Raven, mabilis na patayin siya para maiwasan siyang magsalita ng may pag-amin na natalo siya. Tumingin si Carmelo kay Raven na nag-alis ng grade 3 spirit bow at ginawang arrow ang kanyang origin energy at 4th level intermediate wind concept, at sumigaw siya sa pamamagitan ng voice transmission. Nanginig si Raven nang matanggap ang sigaw ni Carmelo sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tingin ay naging mas mabangis at nakatuon. Nakalok ang kanyang tingin kay Alvin sa unang posibleng sandali. Sa sandaling ito, tila si Alvin lang ang nananatili sa mundo sa kanyang paningin. Nang sirain ni Raven ang kanyang ilusyon na espasyo at bawiin ang grade 3 spirit bow, naging seryoso na ang ekspresyon ni Alvin. Kung wala ang kanyang soul skill, 1,000 illusions, na maaasahan, lubos niyang hindi kayang labanan si Raven gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ngunit natural na may dahilan kung bakit hindi pa rin siya umamin ng pagkatalo ngayon. Hindi alam, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay nagsimulang kumulo, at ang mental cultivation method ng 7th form of the 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Sword Dragon form, ay nagsimulang umikot. Ang origin energy ay lumitaw sa katawan ni Alvin bago ito pinagsama sa kanyang pangalawang antas na intermediate wind concept upang mag-transform sa totoong hangin. Ang malakas na hangin ay umiikot sa kanyang katawan ngunit hindi nagbigay kay Alvin ng katiting na pakiramdam ng kaligtasan.
Sa ilalim ng titig ni Raven na tila kayang tumago sa lahat, naramdaman ni Alvin na wala siyang lugar na mapagtataguan, at kahit na luminga-linga siya sa kanyang diskarte sa paggalaw, whirlwind, ang kanyang puso ay napuno pa rin ng pagkabalisa. Nasaksihan niya ang kakayahan ni Raven kanina. Bukod sa nagtataglay ng isang kakilakilabot na lakas, si Raven ay isang likas na ipinanganak na mamamana, at taglay niya ang mga katangiang taglay ng sinumang natatanging mamamana, kalmado, pasensya, at pagiging mapagpasyahan. Ang tatlong katangiang ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Sa propesyon ng isang mersenaryo sa Earth ng kanyang nakaraang buhay, si Alvin ay maaaring ituring na isang all-rounder weapons specialist, at siya rin ay nagtataglay ng mga katangiang ito. Bukod dito, ang mga katangiang ito ay ang mga katangiang taglay niya bilang isang nangungunang sniper. Ang isang sniper at archer ay tila ibang-iba, ngunit nakamit nila ang parehong layunin sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ito ay tiyak na dahil dito na si Alvin ay pumukaw ng hindi mapakali na pakiramdam kapag kaharap si Raven. Dahil alam niya kung gaano kakilakilabot ang isang mamamana na nagtataglay ng tatlong katangiang ito. Halos bawat solong palaso sa kamay ng isang mamamana na tulad nito ay tatama sa target nito sa bawat pagkakataon. Halika sa akin. Sa lalong madaling panahon, inayos ni Alvin ang kanyang estado ng pag-iisip, at isang grade 3 spirit sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay ng pag-ikot nito sa kanyang material na wind concept, naglabas ito ng mga hibla ng matalim na aura. Ito ay isang aura na halos parang talim ng hangin. Kasabay nito, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay gumagalaw ayon sa mental cultivation method ng sword dragon form at tila nag-transform sa mga umaatungal na galit na mga dragon na walang tigil na sumusugod sa iba't ibang meridian sa katawan ni Alvin. Sa bawat oras na sumisingil sila tungkol sa dala nila ang mabigat na nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill at walang tigil na nag-iipon ng puwersa na parang naghahanda sila para sa isang bagay. Isang mahinang buzz ang umalangaw-ngaw, at naging dahilan ng pagpigil ng hininga ng lahat ng naruroon. Ito ay ang arrow na ganap na nakondensed mula sa materialized wind concept ni Raven na inilagay sa grade 3 spirit bow sa kamay ni Raven bago inilagay sa bowstring at hinaila pabalik. Ang bowstring ay hinaila pabalik hanggang sa ito ay naging ganap na hugis gasuklay. Ang tingin ni Raven na tila may kakayahang tumago sa lahat ng bagay na nakalock kay Alvin sa unang posibleng sandali. Nanginginig ang buhok ni Raven na gumuhit ng busog at sa huli, naputol ang banda na nakatali sa kanyang buhok. Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay gamulong bago tuluyang napalitan ng kababalaghan ng langit at lupa, at may kabuuang 151 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang naipon ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Kasalukuyan, iginuhit ni Raven ang kanyang busog habang ang kanyang buhok ay lumilipad ng walang hangin at kasama ang mga sinaunang sungay na dragon silhouette na tumatakip sa kalangitan, tila ito ay nagbago sa isang engranding at kahangahangang tanawin na walang kapintasan. Sa wakas, sa sandaling ang mga puso ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay gumalaw sa kanilang mga lalamunan, binitiwan ni Raven ang arrow na pinalapot mula sa material na wind concept. Swish! Ang arrow ay agad na nawala mula sa grade 3 spirit bow, at ito ay napunit sa kalangitan. Sa kalangitan, ang 151 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay itinaas ang kanilang mga kuko at inilabas ang kanilang mga pangil habang sila ay kumikislap kasama nito ng napakabilis na tila sila ay mga kidlat na kumikislap sa abot tanaw. Ang bilis! Halos sa sandaling binitawan ni Raven ang arrow, hindi maiwasang maging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Sa halos parehong saglit, ang mga arrow na bumaril ay agad na lumaki sa harap ng mga mata ni Alvin, at ito ay diretsyong lumipad patungo sa kanyang noo at malapit nang tumusok sa kanya. Swish! Kasabay ng pagbitaw ni Raven sa kanyang arrow, ang grade 3 spirit sword sa kamay ni Alvin ay tumangay na patungo sa kanyang noo na para bang nahuhulaan nito ang tilapon ng arrow. Halos sa sandaling ang grade 3 spirit sword na nasa kamay ni Alvin ay humarang sa harap ng kanyang noo, ang mga arrow ay ganap na namuo sa anyo mula sa material na ikatlong antas na intermediate wind concept ay dumating na rin, at ito ay direktang bumangga sa talim ng grade 3 spirit sword. Kaagad, naramdaman ni Alvin ang isang nakakatakot na lakas na bumulwak sa grade 3 spirit sword sa kanyang kamay, na naging sanhi ng pagkakahati ng kanyang palad at tumulo ang sariwang dugo mula rito.
Hindi lang iyon, ang napakalaking puwersa ay sumabog din sa kanyang katawan, at ito ay mabangis na nagpasabog sa kanya. Swoosh! Si Alvin ay lumipad palabas na parang araw na umalis sa busog habang ang kamay na hawak niya sa kanyang espada ay ganap na nawala ang lahat ng pakiramdam dito, at hindi niya alam kung kailan ang kanyang Grade 3 Spirit Sword ay umalis sa kanyang kamay. Kasalukuyan siyang nakaharap sa enerhiya mula sa palaso na pumasok sa kanyang katawan. Ang enerhiyang ito ay napakalabis, at sa sandaling ito ay pumasok sa katawan ni Alvin, nabasag nito ang mga meridian saan man ito dumaan, na naging dahilan upang masugitan ang mga panloob na organo ni Alvin. Sa proseso pagkatapos na lumipad si Alvin, walang tigil siyang nagluwa ng dugo ng marahas, at lahat ng iyon ay dugo mula sa mga pinsala sa kanyang mga meridian at panloob na organo. Ang magagandang mata ni Irish ay duling at halos mahati habang siya ay bumulalas. Kuya Darfield. Ang kanyang anyo ay parang apoy habang nanginginig ito at gustong iligtas si Alvin, gayunpaman, siya ay pinigilan ni Wilbur. Alam ni Wilbur na hindi lamang ang kanyang anak na babae ay walang lakas upang iligtas si Alvin, kahit na mayroon siya, kapag nakialam siya sa labanang ito, ang Skywolf Fort ay talagang hindi ito pababayaan. Alvin, mabilis na umamin ng pagkatalo. Nang makita niya si Raven na nagpalapat muli ng araw at inilagay ito sa Grade 3 Spirit Bow bago ito iguhit sa hugis ng Full Crescent Moon, hindi napigilan ni Wilbur na ipagpatuloy ang pagpasok ng kanyang voice transmission sa tainga ni Alvin. Alvin, mabilis na umamin ng pagkatalo. Kuya Alvin. Ang katawan ni Lizardo at Sandro ay nanginginig dahil sa pagkabalisa nang makita nila ang eksenang ito, at kinuyam nila ng mahigpit ang kanilang mga kamao habang walang tigil nilang ipinuputok ang kanilang mga voice transmission sa eardrums ni Alvin na may layuning umamin si Alvin sa pagkatalo. Kuya Darfield. Kuya Darfield. Aminin mo ang pagkatalo. Bilisan mong umamin ng pagkatalo. Ang magagandang mga mata ni Irish ay napuno ng pulang-pulang kulay habang siya ay walang tigil na sumisigaw, at tuluyan niyang binaliwala ang kanyang imahe. Sa sandaling ito, sa kanyang puso, umaasa lamang siya na si Alvin ay makakaligtas, at anuman ang hindi mahalaga. Ang Alvin na ito ay hindi pa rin umaamin ng pagkatalo kahit hanggang ngayon. Baka gusto na talaga niyang mamatay. Si Raven ay magpapaputok na ng isa pang araw, at siguradong patay na siya kapag naitama na ang araw na ito. Sunod-sunod na umiling ang mga nakapaligid na mga manunood habang nararamdaman nila na kung hindi pa rin aaminin ni Alvin ang pagkatalo, tiyak na mamamatay siya dito ngayon. Buddha ay purihin. Pinagdikit ni Miggy at Eugene ng Empyrean Temple ang kanilang mga palad at umawit. Alvin, sinabi mo na ipaglalaban mo ako sa hinaharap. Baka gusto mong sirain ang iyong pangako. Ang tingin ng batang monghe ay tumitig sa figure ni Alvin na parang kidlat habang bumubulong sa sarili. Simon, kailangan mong matuto ng maayos kay Alvin sa hinaharap. Pambihira, pambihira. Ang guro ng Emotion Severing Sect, si Archimedes, ay tila may napansin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng biglaang pag-unawa bago niya kinausap si Simon sa mahinang boses. Matuto mula kay Alvin. Naguguluhan si Simon. Hindi ba malapit ng patayin si Alvin? Whoosh! Sa wakas, ang figure ni Alvin na sumabog na lumilipad ay tumigil sa himpapawid, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig na parang may dinadaanan sa kanyang katawan. Sa katawan ni Alvin, ang kakilakilabot na lakas na nagmula sa palaso ni Raven ay sumisira sa mga meridian at panloob na organo ni Alvin bago mabangis na tumusok sa kanyang pangunahing mga meridian. Sa loob ng ilang sandali, nakipagsagupaan ito sa origin energy sa katawan ni Alvin, at sa huli, kahit na ang malaking bahagi ng natutulog na labis na nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill ay nakuha nito. 829. Sa sandaling umagos ang napakalakas na nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill, walang kamali-mali itong pinagsama sa origin energy sa katawan ni Alvin at nilabanan ang dayuhang mabigat na lakas sa loob ng kanyang katawan. Sa pagdaragdag ng lakas ng panggamot ng rebirth pill, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay tila tinulungan ng mga Diyos at madaling nilipol ang dayuhang enerhiya. Kasunod nito, ang labis na nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill ay nagsimulang bumalik sa pagtatago sa kaibuturan ng dantian ni Alvin. Siyempre,
Ang malaking bahagi nito ay ganap na sumanib sa origin energy sa katawan ni Alvin matapos makipaglaban ng magkatabi kanina, na naging sanhi ng paglawak ng origin energy ni Alvin, at tila naturukan ito ng stimulant habang mabangis itong umabant. Bang! Isang mahinang putok ang umalangaw-ngaw, at ang bottleneck ni Alvin na humantong sa ikatlong antas ng void interpretation stage at hindi nagpakita ng anumang paggalaw sa loob ng mahabang panahon ay nabasag ng may bitek. Kaagad, ang origin energy ni Alvin ay sumailalim sa pagbabago. Ikatlong antas ng yugto ng void interpretation. Nakalusot ako. Nang mapansin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan, lumundag ang damdamin ni Alvin dahil alam niyang nagtagumpay siya sa pag-asa sa lakas mula noon upang makapasok sa ikatlong antas ng void interpretation stage. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natigilan muli si Alvin dahil napansin niya na ang marahas na origin energy sa kanyang katawan ay patuloy na nag-charge pasulong nang hindi nawawala ang momentum kahit kaunti pagkatapos mag-charge sa pamamagitan ng bottleneck upang umabant sa ikatlong antas ng void interpretation stage. Ito ay pagkaraang mapansin ito, nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin, at hindi siya nag-alinlangan kahit kay titing na i-circulate ang mental cultivation method ng Sword Dragon form. Ang kanyang origin energy ay mabangis na kumislap habang ganap na iniusad ng napakalakas na nakapagpapagaling na lakas na naiwan ng rebirth pill, at tila ito ay nagngangalit at lubos na hindi alam kung paano titigil. Agad, napansin ni Alvin sa kanyang pagkabigla na pagkatapos niyang makapasok sa ikatlong antas ng void interpretation stage, ang bottleneck na humahantong sa ikaapat na antas ng void interpretation stage ay nabuo. Bang! Si Alvin ay hindi pa nagkaroon ng oras para mag-isip ng ang bottleneck na humantong sa ikaapat na antas ng void interpretation stage ay bumukas, samantalang, ang origin energy ni Alvin ay sumailalim muli sa pagbabago. Samantala, sa wakas ay bumagal na ang bilis ng origin energy na ginalaw ng sobrang lakas ng panggamot ng rebirth pill, ngunit hindi pa rin ito nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Sa wakas, pagkatapos ng bottleneck na humantong sa ikalimang antas ng void interpretation stage ay lumitaw, ang kanyang origin energy ay ganap na tumahimik, samantalang ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill sa kanyang origin energy ay ganap na naubos din. Dalawang antas. Si Alvin ay natigilan, lubos na natigilan. Orihinal niyang nilayo na gamitin ang lakas ng araw ni Raven para makipagsapalaran at pukawin ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill sa kanyang katawan para maningil sa bottleneck na humantong sa ikatlong antas ng void interpretation stage. Ngunit sa hindi inaasahan, minamaliit pa rin niya ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill. Ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill ay direktang pinakilos ang kanyang origin energy at pinahintulutan siyang makalusot ng 2 beses ng sunod-sunod, at nakapasok siya sa ikaapat na antas ng void interpretation stage sa isang pagkakataon. Bukod dito, ito ay nasa dulo ng ikaapat na antas ng void interpretation stage at direktang nabuo ang bottleneck na humantong sa ikalimang antas ng void interpretation stage. Sa madaling salita, kung sumulong siya ng isang hakbang, magagawa niyang makapasok sa ikalimang antas ng void interpretation stage. Isang kasiya siyang sorpresa ang dumating ng napakabilis, at naging dahilan upang bahagyang hindi makarecover si Alvin mula rito. Lamang kapag ang isang alon ng mga tunog ng buta sa tainga ay pumasok sa kanyang mga tainga at ang kanyang lalamunan ay naramdaman na parang nalock ito na si Alvin ay wala pang oras upang tumingin ay maaaring hulaan kung ano ang nangyari. Dumating na ang pangalawang araw ni Raven. Nang walang anumang pag-aalinlangan, lumitaw ang isang espada mula sa manipis na hangin sa pagtaas ng kanyang kamay, at ito ay isang espada na naglalabas ng nakakatakot na aura. Sining sa pagguhit ng espada. Sa sandaling ito, ang dapat gawin ni Alvin ay pigilan ang araw ni Raven at huwag maglunsad ng pag-atake, kaya hindi niya ginamit ang 9 Dragons Radiant Flash ngunit ginamit niya ang pinakasimpleng sword drawing arts. Sa sandaling tumakas ang kanyang espada, ang malawak na origin energy mula sa pambihirang tagumpay ni Alvin ay agad na bumulwak sa espada, at ang kanyang pangalawang antas na intermediate wind concept ay sumanib sa kanyang origin energy sa parehong oras. Swish! Ang espadang nagmamadaling umatras ni Alvin ay ang quasi-royal grade spirit sword, at kapag pinagsama sa ikaapat na antas ng void interpretation stage origin energy na taglay niya ngayon, pinakilos nito ang lakas ng 120 sinaunang may sungay na dragon.
Kalahati sa mga ito ay ang enerhiya na nakapaloob sa kanyang ikaapat na antas ng Void Interpretation Stage Origin Energy, at ang kalahati ay ang Amplification Strength ng Quasi-Royal Grade Spirit Sword. Hindi lang iyon, mayroon ding lakas ng 30 sinaunang may sungay na dragon mula sa ikalawang antas ng Intermediate Wind Concept ni Alvin. Kapag ang dalawa sa kanila ay pinagsama-sama, ito ay ang lakas ng 150 sinaunang sungay dragons. Nagkataon lang nakatumbas ito ng lakas na nasa palaso ni Raven, kaya kitang-kita ang kinalabasan. Nabasag ang palaso ng madikit ang espada, at isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa banggaan, na nagdulot ng nakakatakot na alon ng hangin na bumaril sa paligid. Whoosh! 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 Ang kakilakilabot na violet na hangin ay lumipad sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng ilang mga kabataang henyo na may medyo mas mababang mga cultivations na hindi maiwasan ang pagpikit ng kanilang mga mata. Sa kabilang banda, si Alvin na nasa gitna ng bagyo ay nakatayo ng hindi gumagalaw. Ang espada sa kanyang kamay ay naalis na, at ang liwanag ng espada na pumutok na parang kidlat kanina ay ganap na napatay matapos basagin ang palaso ni Raven. Ang enerhiya ng langit at lupa na nag-iiba-iba ng malakas sa kalangitan ay hindi nakapagkinden sa kababalaghan ng langit at lupa sa dulo. Si Alvin na nakapansin na hindi niya inilantad ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Nang ang lahat kabilang si Raven ay natulala, si Alvin ay lumipat. Ipo-ipo. Ang direksyon na pinalabas ni Alvin ay ang mismong lokasyon ng Raven. Libo-libong ilusyon. Sa pagkakataong ito, ang pinakilos ng spiritual force na si Alvin ay ibang-iba sa spiritual force mula noon. Pagkatapos niyang makapasok sa ikaapat na antas ng Void Interpretation Stage, ang kanyang spiritual force ay tumawid sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage kasama nito, kaya ang illusory space na binuo ng kanyang soul skill, 1000 illusions, ngayon ay mas solid kaysa dati. Sa susunod na sandali, binalot na ng ilusyon na espasyo si Raven. Kasunod nito, sa ilalim ng mga nakakatuwang titig ng mga nakapaligid na manunood, si Alvin na ang dugo ay umaagos pa rin mula sa mga sulok ng kanyang bibig ay kumislap upang makarating sa gilid ni Raven. Sa ilalim ng mga pangyayari na hindi nag-react si Raven kahit kaunti, pinalo niya ang kanyang palad at nasugatan ng husto si Raven. Nabasag ang ilusyonaryong espasyo pagkatapos nito. Mapatla ang mukha ni Raven, at nanginginig ang kanyang katawan bago dumura ng isang subo ng dugo. Nang makita niya si Alvin na nakatayo sa malapit, bumungad sa kanyang mukha ang pait. Ikaw. Nakalusot ka. Oo. Walang pakialam na tumanggo si Alvin. Ito ay dahil malinaw na ipinaliwanag sa kanya ni Raven ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kanina, kung hindi ay talagang hindi na siya magpipigil. Tungkol sa dalawang palaso na ipinutok ni Raven nang hindi nagpipigil man lang, hindi siya sinisisi ni Alvin. Ang isang taong tulad ni Raven ay aatake lamang ng buong lakas kapag nagpasya siyang kumilos. Marahil sa isip niya, wala talagang salitang tinatawag na awa. Higit pa rito, minsan ay hinikayat siya ni Raven na aminin ang pagkatalo, at siya ang hindi umamin ng pagkatalo at hiniling kay Raven na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Masasabing kahit na namatay siya sa pagkakataong ito, namatay siya sa kanyang kay-abangan, at hindi sa kamay ni Raven. Dahil malinaw na sinabi ni Raven na ayaw niyang patayin siya. Siya ang nagpilit kay Raven na kumilos. Buti na lang at tama ang taya niya at hindi namatay. Ikaw. May balak kang umasa sa lakas ko para makalusot simula pa noong una. Huminga ng malalim si Raven at muling nagtanong. Napakatalino mo. Bahagyang ngumiti si Alvin, at pagkatapos ay umakyat siya sa langit para tingnan si Carmelo na may galit na ekspresyon bago nagsalita ng malinaw na boses. Vice Fort Master Palmer, salamat. Kung hindi dahil sa iyo ang humiling kay Raven na galitin, hindi ako magiging matagumpay ng ganoon kabilis. Lalo na binigyang diin ni Alvin ang salitang temper. Malamig na umungol si Carmelo dahil natural niyang naiintindihan ang pangungutya sa mga salita ni Alvin. Hindi niya kailanman naisip na gusto niyang patayin ni Raven si Alvin, ngunit sino ang nakakaalam na sa huli ay makakatulong ito kay Alvin, nahahayaan si Alvin na makumplito ang isang breakthrough sa pinakakritikal na sandali.
Nang maalala niya ang paraan ng pagbasag ni Alvin sa palaso ni Raven sa pagtaas ng kanyang kamay, bahagyang hindi nagawang ilibot ni Carmelo ang kanyang ulo dito kahit hanggang ngayon. Kahit na nakalusot si Alvin, parang nasa ikatlong antas lang siya ng Void Interpretation Stage, tama ba? Paano niya nabasag ang arrow ni Raven gamit ang ikatlong antas ng Void Interpretation Stage Cultivation? Hindi siya naghinala na nagpigil si Raven dahil ang arrow na pinalabas ni Raven ay may mga silhouette ng 151 sinaunang may sungay na dragon na sumusunod sa likod nito. Iyon ang buong lakas ni Raven. Mukhang maraming sikreto sa pag-aari nitong si Alvin. Naisip ni Carmelo sa kanyang sarili. Matapos kutsain si Carmelo, sinulyapan ni Alvin si Walter na may hindi magandang tingnan bago tumingin sa kalapit na Sherman at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission. Sherman, siguradong sobrang dismayado ka ngayon, tama ba? Lumubog ang mukha ni Sherman nang marinig niya si Alvin at diretso siyang sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Alvin, huwag kang maging kampante. Kahit na kaya mong mabuhay sa kamay ni Raven, tiyak na hindi ka mabubuhay ng matagal. Pagkatapos ay makikita natin kung sino ang nabubuhay ng mas matagal. Tumingin ng malalim si Alvin kay Sherman bago bumalik sa tabi ni Irish at ng iba pa. Irish, Tio Flair, Lizardo, Kuya Zhang. Paumanhin, pinag-alala ko kayong lahat. Humingi ng tawad si Alvin sa 4 na tao sa kanyang harapan. Sa totoo lang, narinig niya ang lahat ng walang tigil na pagpapadala ng boses mula sa kanilang 4, ngunit dahil nasa sobrang konsentrasyon niya, kaya hindi siya makasagot. Alvin, tinakot mo talaga kami. Mapait na tumawa si Lizardo at saka sinabing, sa susunod, sabihin mo muna sa amin kung gusto mong makipagsapalaran, para maging handa kami sa pag-iisip. Hindi mo ito nakita kanina, young Miss Irish. Malamig na umungol si Irish para matakpan si Lizardo, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at nag-aalalang nagtanong. Kuya Darfield, okay ka lang? I'm fine. I'm only suffered some light injuries. Umiling si Alvin. Pagkatapos niyang uminom ng hilang medicinal pill kanina, halos gumaling na ang mga sugat sa kanyang meridian at internal organs. Ang sword strike niya noon pa man ay sobrang pambihira. Sa malayong kalangitan, si Miggy na nakatitig kay Alvin mula sa malayo ay nagsalita na may seryosong ekspresyon. Ang welga na iyon ay talagang nakakalaban sa arrow ni Raven, at ipinahiwatig nito na hindi bababa sa nagtataglay ito ng lakas ng 150 sinaunang may sungay na dragon. Ang lakas ng 150 sinaunang may sungay na dragon. Nagulat na sabi ni Eugene, posible ba ito? Kahit na makalusot si Alvin, makakalusot lang siya hanggang sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na lakas? Marahil ito ang lakas ng isang variant. Nagpatuloy si Miggy. Ito ay maaari lamang ipaliwanag sa ganitong paraan. Tumango si Eugene. Alvin, talagang hindi mo ako binaygo. Lubos akong umaasa sa labanan sa pagitan natin sa malapit na hinaharap. Ang batang monghe ay bumulong sa kanyang sarili, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang boses upang tumusok sa mga tainga ni Alvin. 830. Kahit kailan. Matapos matanggap ni Alvin ang voice transmission ng batang monghe, sumagot siya ng hindi nagmamadali. Kanina, hindi man lang natakot si Alvin nang harapin ang hamon ng batang monghe. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation ay sunod-sunod na nasira ng 2 antas, kaya si Alvin, na ang lakas ay tumaas ng husto, ay natural na mas hindi natatakot. Kahit na hanggat ang batang monghe na ito ay hindi isang inscription master, ang batang monghe ay lubos na hindi makakalaban sa illusory space na binuo ng kanyang soul skill, 1000 illusions, na may cultivation lamang sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Maliban kung ang batang monghe ay kumain din ng isang espesyal na bunga ng espiritu na nagpapalakas sa kaluluwa, o sa madaling salita, espiritual na lakas. Hanggat ang espiritual na lakas ng batang monghe ay nasa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage at hindi isang inscription master, pagkatapos ay sa sandaling mahulog siya sa ilusyong espasyo na itinayo ng soul skill ni Alvin, siya ay magiging isang tupa na naghihintay na katayin. Alvin, binabati kita.
Tumango si Sword 13 at Saber 5 at ngumiti kay Alvin bago umakyat sa langit para magtipon kasama ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, ang dalawang middle-aged monghe ng Empyrean Temple, at ang Sect Master ng Emotion Severing Sect, si Archimedes. Ang mga nakatataas ng 4 na dakilang kapangyarihan ng mga banyagang lupain ay nagtipon-tipon. Akala ko noong una ay matatalo na si Alvin, ngunit sino ang makakaalam na may naganap na turn in events at talagang tinalo niya si Raven para makuha ang number 1 rank sa martial competition ng 10 Dynasties sa pagkakataong ito. Hindi napigil ang mapabulalas ng may pagtataka. Samantala, si Alvin ay naging sentro rin ng atensyon. Ang unang pwesto sa martial competition ng 10 Dynasties. Gaano kalaki ang karangalan nito? Simon, hindi ko talaga akalain na makikita kita dito. At ang hindi ko inaasahan ay ang talagang sumali ka sa isang kapangyarihan ng foreign lands, ang Emotion Severing Sect, na hindi mas mababa sa Skywolf Fort, at naging personal ka pang alagad ng Sect Master. Lumipad si Alvin upang makarating sa tabi ni Simon na nag-iisang nakatayo sa kalangitan, at nagkusa siyang batiin si Simon. Sa lahat ng mga taon na iyon, kahit na may kaunting salungatan sa pagitan niya at ni Simon, ngunit hindi ito maituturing na anumang matinding awayan. Dahil silang dalawa na nagmula sa iisang Imperial Kingdom ay nakapagtagpo sa dayuhang lupain, sapat na upang ipakita na may kapalaran sa pagitan nila. Hindi ka rin masama, dahil nagawa mong sunod-sunod na makalusot sa 2 antas sa ilalim ng isang mapanganib na sitwasyon at makapasok sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage ng sabay-sabay. At saka, ang espadang iyon na ginamit mo upang basagin ang palaso ni Raven ay hindi simple, tama. Si Simon ay tumingin ng malalim kay Alvin, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay ganap na nagyelo matagal na ang nakalipas nang magsalita si Simon sa kalahati pa lang, at nakabawi lang siya sa kanyang pagkabigla pagkaraan ng ilang sandali bago huminga ng malalim at nagtanong. Ito ang iyong master na discerned ito. Tumango si Simon. Mukhang kalahating hakbang lang ang master mo sa Martial Monarch stage. Tumawa ng mapait si Alvin. Hindi niya inasahan na ang Panginoon ni Simon ay napakalakas, na hindi lamang nauunawaan na siya ay nakalusot sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage sa ilalim ng mga pangyayari na ang kababalaghan ng langit at lupa ay hindi pa nabubuo sa anyo. Ang Panginoon ni Simon ay naunawaan pa na ang espada na hindi niya ginamit sa mga oras na iyon ay ginamit. Ang espada na ginamit niya noong panahong iyon ay ang quasi-royal grade spirit sword, kaya natural na hindi ito simple. Nakakaintindi ka pa ba nito? Ang walang emosyong mukha ni Simon ay nagpakita ng isang pambihirang ekspresyon ng pagiging naantig. Hindi mahirap hulaan. Umiling si Alvin. Ang kanyang isip ay pinagsama sa mga alaala ng 2 buhay na naranasan ng Rebirth Martial Emperor, kaya't ang pagguhit ng mga hinuha at paghula ng ilang bagay ay hindi mahirap. Maging ang Sword 13 na isang martial artist sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage ay hindi nakilala ang cultivation na kanyang inihayag sa ilalim ng kondisyon na ang fenomeno ng langit at lupa ay hindi pa nagkakaroon ng anyo. Tanging isang dalubhasa na nakatuntong sa kalagitnaan ng Martial Monarch Stage o isang dalubhasa sa Martial Monarch Stage o higit pa ang may kakayahang makita ito. Malinaw na imposible na ang master ni Simon ay nasa Martial Monarch Stage. Kung ang Panginoon ni Simon ay nasa Martial Monarch Stage, kung gayon sa sandaling lumitaw siya, hindi mahalaga kung ang 2 Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, o Sword 13 at Saber 5 mula sa Blade Sect, lahat sila ay malamang na hindi maglalakas loob na magsalita ng malakas sa harap niya. Bukod dito, ang Skywolf Fort at Blade Sect ay mga third-rate na kapangyarihan lamang sa foreign lands. Dahil ang Emotion Severing Sect na iyon ay pinagsama sa 2 sekta na ito, malamang na hindi ito magiging malakas sa anumang lawak at tiyak na magiging third-rate na kapangyarihan din. Ang isang eksperto sa Martial Monarch Stage ay hindi umiiral sa isang third-rate na kapangyarihan ng foreign lands. Kahit na isa lamang itong eksperto sa Martial Monarch Stage, ang isang kapangyarihan na nagtataglay ng isang eksperto sa Martial Monarch Stage ay maaaring ituring na isang second-rate na kapangyarihan sa foreign lands, at ito ay malayo sa pagiging isang bagay na maaaring ihambing ng isang third-rate na kapangyarihan.
Maaaring sabihin na kung ang isang eksperto sa martial monarch stage ay lumipat, sapat na siya upang walisin ang isang buong third-rate kapangyarihan. Kitang-kita dito ang lakas ng isang eksperto sa martial monarch stage. Simon, paano ka nakarating sa emotion severing sect? Narinig ko mula kay Senior Sword na ang iyong emotion severing sect ay hindi isang ordinaryong sekta, at ang mga tao lamang na pumutol ng kanilang mga emosyon ang makakapag-usad ng maayos doon. Nagtataka si Alvin, mukhang umuunlad ka doon at naging personal na alagad ng emotion severing sect's master. Hindi kaya naputol mo na rin ang iyong emosyon. Hindi mo ba gusto si Arian? Kahit na maraming taon na ang lumipas, malinaw na naaalala pa rin ni Alvin ang pagkahumaling ni Simon kay Arian. I am I, and she is she. Wala nang relasyon sa ating dalawa. Nagsalita si Simon ng walang pakialam, at ang tono niya ay walang kahit katiting na damdamin. Ano? Labis na nagulat si Alvin sa reaksyon ni Simon. Simon, may nangyari kaya sa inyong dalawa? Naalala ko pa na noong unang beses tayong nag-away all those years ago, pinaninindigan mo siya. Later on, you went against me in every aspect because of her also. Kung pumunta ka para hanapin ako para pag-usapan siya, dapat bumalik ka. Kung naabutan mo ako, malugod ko itong tinatanggap. Nagpatuloy si Simon. Mukhang nagbago ka na talaga. Umiling si Alvin at bumaantong hininga. Naalala niya pa rin na ang Simon mula noong mga nakaraang taon ay tumingin sa kanya ng may masamang tingin lalo na noong bago si Arian, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang paghiwa-hiwain siya sa 1,000 piraso. Ngunit ngayon, kahit na si Simon ay hindi maituturing na palakaibigan sa kanya, tila hindi siya tutol sa kanya. Kahit ano paman, dahil mayroon kang hindi inaasahang pagkikita na tulad nito, kailangan kitang batiin. Kapag ang dalawang tao mula sa Azure Forest Imperial Kingdom ay nakapagkita na sa foreign lands, kung gayon maaari itong ituring na kapalaran. Bahagyang ngumiti si Alvin. Dahil wala nang galit sa kanya si Simon, natural na hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa maliit na alitan nila noon. Palagi niyang sinusunod ang prinsipyo ng hindi pag-atake maliban kung inaatake. Sa mundong ito, ang pagkakaroon ng isa pang kaibigan ay palaging mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng dagdag na kaaway. Salamat. Kahit na ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng maliwanag na liwanag. Malinaw, sinangayunan niya ang mga salita ni Alvin. Sa di kalayuan, ang mga nakatataas ng Skywolf Fort, Blade Sect, Empyrean Temple, at Emotion Severing Sect ay nagsama-sama. Sword 13, Migi, Archimedes. Alam ko ang layunin na pumunta kayong lahat dito, at ito ay walang iba kundi dahil gusto ninyong lahat na kumuha ng bahagi sa aking Skywolf Fort. Dahil dumating na kayong lahat, natural na hindi magiging makasarili ang aking Skywolf Fort. Diretso sa punto si Carmelo. Ngunit lahat kayo ay dapat magbigay ng isang bahagi ng mga gantimpala na ipinamahagi sa 10 dynasties at mga batang henyo sa nangungunang 10 ng martial competition ng 10 dynasties sa pagkakataong ito. Oo naman. Tumango si Sword 13 at sumang-ayon sa unang posibleng sandali. Walang pagtutol ang monghe na ito. Pinagdikit ni Migi ang kanyang mga palad habang nagsasalita. Sige. Walang pakialam na nagsalita si Archimedes na may walang ekspresyon na mukha. Hindi nagtagal, ang mga nakatataas sa 4 na dakilang kapangyarihan ng foreign lands ay nakakuha ng mga gantimpala para sa martial competition sa pagkakataong ito, samantalang, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Carmelo. Sa ganitong paraan, hindi matatalo ang kanyang Skywolf Fort. Kasunod nito, ito ay ang pamamahagi ng mga gantimpala. Ang Dark Cloud Dynasty ay nagtataglay ng 5 batang henyo na nirerango sa nangungunang 10 ng martial competition sa pagkakataong ito, kaya nakakakuha ito ng 10 concept fragment, 10 Grade 3 spirit weapons, at 10 bote ng Grade 3 life recovery pills. Si Carmelo, na nakatayo sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan at naging sentro ng atensyon, ay dahan-daang nagsalita. Salamat, Vice Fort Master Palmer.
Ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty ay nagmamadaling nagpahayag ng kanyang pasasalamat pagkatapos makuha ang mga gantimpala, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, ang mga kinatawan ng iba pang siyam na dinastiya ay nagpahayag ng mga naiinggit na ekspresyon habang tinitingnan nila ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud, at ang ilan sa kanilang mga mata ay nagpahayag pa ng kasakiman at layuning pumatay. Obviously, may malicious intention sila. Bukod dyan, ang dinastiyang Darky, dinastiyang Darchin, dinastiyang Daryuan, dinastiyang Darchu, at dinastiyang Darching ay makakakuha ng bawat isa ng 2 concept fragment, 2 grade 3 spirit weapons, at 2 bote ng grade 3 life recovery pills. Ipinagpatuloy ni Carmelo ang pag-anunsyo at sabay na ipinadala ang mga reward. Salamat, Vice Fourth Master Palmer. Ang mga kinatawan ng 5 dakilang dinastiya ay nagmamadaling nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Sa wakas, ang mga kinatawan ng natitirang 4 na dynasties ay makakakuha ng tig-isang grade 3 spirit weapon at isang bote ng grade 3 life recovery pills. Nagpatuloy si Carmelo. Malinaw, ito ay isang consolation prize at hindi man lang nagdala ng concept fragment. Kahit na ang mga ekspresyon ng mga kinatawan ng 4 na dinastiya ay hindi magandang tingnan, gayunpaman ay tinanggap pa rin nila ito ng buong pasasalamat. Ang mga dynasty sa likod nila ay naging abala ng napakatagal at nagsakripisyo pa nga ng maraming kabataang henyo, ngunit nakakuha lang sila ng kaunting reward na ito at hindi man lang nakakuha ng concept fragment. Paano sila magiging masaya? Kahit na isa lang ito, sapat na ang concept fragment para kumatawan sa magiging eksperto sa void transformation stage. Kaya, ang halaga ng isang concept fragment ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng isang spirit weapon o medicinal pill. Matapos ipamahagi ang mga reward sa iba't ibang dinastiya, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Carmelo. Ngayon, tinatawagan ko ang mga kabataang henyo na nirerango sa nangungunang 10 na sumulong. Whoosh! 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 Agad, ang 10 tao, kabilang si Alvin, ay pumailang lang sa langit at pinalibutan si Carmelo. Ang una sa martial competition ng 10 dynasties ay makakakuha ng 3 pang-4 na antas ng concept fragment, 10 grade 3 spirit weapons, at 10 bote ng grade 3 life recovery pills. Naipasa ni Carmelo ang special ring na naglalaman ng mga premyo kay Alvin. Salamat, Vice Fourth Master Palmer. Ngumisi si Alvin at tuluyang binaliwala ang lamig sa kaibuturan ng titig ni Carmelo habang nakatingin sa kanya. Sa ilang sandali, muling nakuha ni Alvin ang atensyon ng lahat. 3 ika-4 na antas ng concept fragment. Kahit na ang mga kinatawan ng mga dinastiya na iyon ang kasama ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud, ang kanilang mga mata ay namula ng lubusan sa inggit. Pagkatapos ng lahat, ang mga concept fragment na nakuha ng mga kinatawan ng iba't ibang dynasties bilang reward ay first level concept fragment lang, at hindi nila lubos na may kumpara sa ika-4 na level na concept fragment. Nakuha ni Alvin ang 3 sa kanila ng sabay-sabay, kaya paanong hindi sila mainggit? Kung alam nila na si Alvin ay walang interes sa premyong ito, malamang na magagalit sila hanggang sa punto ng pagdura ng dugo ng paulit-ulit. Sa totoo lang, talagang walang pakialam si Alvin sa premyong nakuha niya at basta-basta niyang inihagis ang special ring na nagtataglay ng reward sa kanyang special ring, at wala siyang intensyon na buksan ito para tingnan. Ang premyo ni Alvin ay ang pinakamahusay. Ang pangalawa sa martial competition ng 10 dynasties, si Sherman, ay nakakuha lamang ng 2 4th level concept fragment, 9 na grade 3 spirit weapons, at 9 na bote ng grade 3 life recovery pills. Ang pangatlo, si Raven, ay nakakuha ng solong ika-4 na antas ng concept fragment, 8 grade 3 na spirit weapon, at 8 bote ng grade 3 life recovery pills. 831. Mas malala pa ang mga premyo para sa mga taong nasa likod. Ayon sa kanilang ranking, ang grade 3 spirit weapons at grade 3 life recovery pills ay unti-unting nabawasan, at pagdating kay Sandro sa ika-10, nakakuha lamang siya ng isang grade 3 spirit weapon at isang bote ng grade 3 life recovery pills.
Para sa concept fragment, ang ika-4 hanggang ika-6 ay nakakuha ng 3, 2, at isang ikatlong antas ng concept fragment. Ang ika-7 hanggang ika-9 ay nakakuha ng 3, 2, at isang pangalawang antas ng concept fragment. Ang ika-10, si Sandro, ay nakakuha ng 3 unang antas ng concept fragment. Kahit noon pa man, si Sandro ay sumasabog sa kagalakan, dahil nagkataong nagkaroon ng Earth concept fragment sa gitna ng 3 unang antas ng concept fragment. Napabuntong hininga si Alvin nang makita niya ang napakatingkad ng ngiti sa mukha ni Sandro, at bigla niyang binawi ang spatial ring na kakakuha lang niya at kinuha ang 3 pang-4 na antas ng concept fragment na nasa loob. Nagtataka ako kung mayroong isang Earth concept fragment sa kanila. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi masama ang swerte ni Alvin, at nagkataong nagkaroon ng Earth concept fragment sa 3 ika-4 na antas ng concept fragment. Kuya Zhang. Kinuha ni Alvin ang ika-4 na antas ng Earth concept fragment at ipinasa ito kay Sandro. Brother Alvin, naintindihan mo na rin ang Earth concept, kaya ingatan mo ito para sa iyong sarili. Ang mga mata ni Sandro ay nagpakita ng isang bakas ng pasasalamat habang umiiling siya at tinanggihan ang mabuting hangarin ni Alvin. Big Brother Zhang, nagtataglay ako ng Earth concept fragment na may mas mataas na antas, sabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Nakakuha siya ng ika-7 antas ng Earth concept fragment sa Sword Monarch's treasure noong mga nakaraang taon, kaya maliban kung ito ay isang ika-8 antas ng Earth concept fragment o mas mataas, kung hindi, hindi siya magiging interesado. Pagkatapos ng ilang mataktikang panghihikayat, kinuha ni Sandro ang ika-4 na antas ng Earth concept fragment. Kasunod nito, ibinigay ni Alvin kay Irish ang ika-4 na antas ng Fire concept fragment sa pagitan ng 2 natitirang concept fragment. Ang huling concept fragment ay isang Water concept fragment, at hindi ito ginamit ni Lizardo, kaya bigla niya itong ibinalik sa kanyang spatial ring. Matapos ganap na maipamahagi ang mga gantimpala, karamihan sa mga tao ay nalubog sa kagalakan, at nang muling magsalita si Carmelo ay tumahimik ang eksena. Mga kinatawan at mga batang henyo mula sa 10 dinastiya. Ang mga gantimpala na ipinamahagi kanina ay mga gantimpala lamang para sa martial competition ng 10 dynasties. Ang boses ni Carmelo ay malinaw na pumasok sa tenga ng bawat taong naruroon. Ito lang ang mga reward para sa martial competition ng 10 dynasties. Ang mga salita ni Carmelo ay naging sanhi ng maraming mga kinatawan at mga batang henyo na nagulat na mga ekspresyon dahil hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Carmelo, ngunit lahat sila ay nakatingin pa rin kay Carmelo ng may pananabik. Naunawaan nila na may pagpapatuloy sa mga salita ni Carmelo. Ngayon, ang ating Skywolf Fort ay magre-recruit ng mga disipulo. Sino mang batang henyo sa 10 dynasties na nasa Void Interpretation stage o mas mataas ay maaaring sumali sa ating Skywolf Fort. Sinabi ni Carmelo na may napakalakas na boses, kapag sumali kayong lahat sa aming Skywolf Fort, ang aming Skywolf Fort ay magbibigay ng mas maraming concept fragment, spirit weapons, at medicinal pill sa inyong lahat. Maging ang mga dynasties na pinanggalingan ninyong lahat ay magkakaroon ng masaganang reward. Sa sandaling matapos magsalita si Carmelo, maraming kabataang henyo ang naantig dito. Pagkatapos ng maraming round ng mga selection sa martial competition, halos bawat isa sa mga batang henyo mula sa 10 dynasties na nakatayo dito ay mga eksistensya sa Void Interpretation stage o mas mataas. Sa madaling salita, ang bawat isa sa kanila ay nakasali sa Skywolf Fort at naging disipulo ng Skywolf Fort. Ang aming Blade Sect ay parehong malugod na tinatanggap ang bawat isa sa inyo na sumali sa amin. Samantala, ang Sword 13 ay nagsalita din, at pagkatapos ay idinagdag niya. Ang ibibigay natin ay hindi bababa sa Skywolf Fort. Kaagad, mas maraming tao ang naantig. Ang Blade Sect ay isang mabigat na kapangyarihan ng foreign lands na hindi mas mababa sa Skywolf Fort, at ang lakas na ipinahayag ng Sword 13 kanina ay naging dahilan upang sila ay humanga at maakit sa Blade Sect. Buddha be praised. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe, si Migi, ay tumindig din, at pagkatapos ay sinabi niya na may nakakakilabot na boses.
Binubuksan ng Empyrean Temple ang mga pinto nito at iniimbitahan ang pagpasok ng lahat ng mga lalaking henyo, at tiyak na hindi namin kayo tatretuhan ng masama. Natahimik ang grupo ng mga batang henyo nang marinig nila ang monghe. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigil ang magtanong ng isang batang henyo. Monk, narinig ko na hindi lang dapat magpakalbo tayo, kailangan nating magsanay ng pag-iwas sa karne at pagnanasa, at umawit ng mga panalangin sa iyong Empyrean Temple. Ganito ba talaga? Agad na napatingin ang grupo ng mga batang henyo. Kung ganito talaga, may kahulugan ba ang buhay? Gaano man kalaki ang pakinabang na nakuha nila, tiyak na ayaw nilang sumali sa Empyrean Temple. Buddha ay purihin, lahat, mali ang pagkakaintindi mo. Tumawa ng mapait si Miggy. Ang ating Empyrean Temple ay nahahati sa mga naging monghe at sa mga hindi pa. Ang mga disipulong hindi naging monghe ay hindi pinamamahalaan ng mga patakarang ito. Ayos pa rin yan. Ang sagot ni Miggy ay naging sanhi ng maraming kabataang lalaki na nakahinga ng maluwag. Ang Emotion Severing Sect ay tinatanggap kayong lahat na sumali sa amin. Si Archimedes, ang sect master ng Emotion Severing Sect ay nagsalita, at ang kanyang ekspresyon ay walang emosyon habang siya ay malamig na nagsasalita. Ang apat na dakilang kapangyarihan ng foreign lands na nagre-recruit ng mga disipulo ng sabay-sabay ay naging sanhi ng maraming kabataang henyo na medyo mahirap pumili. Siyempre, ang ilang mga tao ay mayroon ng kanilang mga pagpipilian. Halimbawa, sina Alvin, Irish, at Sandro ay nakatayo sa gilid ni Sword 13, at halatang balak nilang magtungo sa Blade Sect na may Sword 13. Sa kabilang banda, si Sherman ay sumunod sa panig ni Carmelo sa halip, bilang personal na disipulo ni Carmelo, natural siyang sumali sa Skywolf Fort. Sina Alvin at Sherman ang una at pangalawa sa martial competition ng 10 Dynasty sa pagkakataong ito, at pareho na silang may tahanan. Sa isang panahon, ang pangatlo, si Raven, ay naging target na pinaglabanan ng apat na dakilang kapangyarihan. Raven, tinatanggap ka ng Emotion Severing Sect. Ang sect master ng Emotion Severing Sect, si Archimedes, ang unang nagsalita ng may imbitasyon. Raven, tinatanggap ka ng aming Blade Sect na sumali sa amin. Inimbitahan din si Sword 13. Malinaw niyang nakita ang kakayahan ni Raven kanina, at ang kanyang kakayahan sa pag-archery ay talagang pambihira. Higit sa lahat, si Raven ay kalmado, matyaga, at mapagpasyahan, at mas ipinakita nito ang kanyang halaga. Purihin ang Buddha. Iniimbitahan ng Empyrean Temple ang benefactor na si Raven na sumama sa amin. Hindi gustong mahuli si Miggy. Raven, kung hindi ka sasali sa Skywolf Fort ko, magpapadala ako ng mga tao para lipulin ang pamilya mo. Si Walter na minsan nang nagbanta kay Raven ay nagpadala ng voice transmission para banta mula si Raven. Saganang kanya, dahil minsang sumuko si Raven, muling susuko si Raven. Kung hindi ako sasali sa Skywolf Fort mo, lilipulin mo ang pamilya ko. Vice Fort Master Flare, iniimbitahan mo ba ako? O tinatakot mo ba ako? Sa kasamaang palad, hindi na pinili ni Raven na magtiis pa, at sa halip ay tumingin siya kay Walter at nagtanong sa mahinang boses. Whoosh! Sa sandaling sinabi ito ni Raven, ang buong eksena ay nagkagulo. Para sa kapakanan ng pagsali ni Raven sa Skywolf Fort, ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na si Walter, ay talagang binyantaan si Raven ng ganito. For a time, sabay-sabay na sumimangot ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dynasties. Dahil si Walter ay maaaring magbanta kay Raven, hindi ba ito ay kumakatawan na siya ay nagagawang banta din sila? Raven, ikaw. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng mga paninirang puri sa akin. Naging masama ang mukha ni Walter. Hindi niya akalain na si Raven ay talagang maglalakas loob na ilabas ang lahat ng pagkukunwari at ulitin ang kanyang mga banta. Bukod dito, sinabi ito ni Raven ng malakas. Gumagawa ng mga paninirang puri. Walang pakialam na sumulyap si Raven kay Walter bago malamig na umungol, pagkatapos ay tumingin siya sa sect master ng Emotion Severing Sect, si Archimedes, at lumuwag ang kanyang ekspresyon habang magalang na nagtanong.
Sectmaster Peterson, mapoprotektahan ba ng Emotion Severing Sect ang kaligtasan ng pamilya at mga kaibigan ko kung sasali ako sa Emotion Severing Sect? Sa sandaling sinabi ito ni Raven, naging malungkot ang mga mukha ni na Carmelo at Walter. Bahagyang ngumiti si Alvin dahil hindi niya akalain na magiging napakatapang ni Raven na talagang manggahas na bitag ang Skywolf Fort ng ganito. Sa sandaling sinabi ito ni Raven, halos pinatunayan nito ang katotohanan na ang Skywolf Fort ay nagbanta sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi ito maalis ng Skywolf Fort kahit anong gawin nila. Tulad ng naisip ni Alvin, nang ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dinastiya ay tumingin kina Carmelo at Walter, ang kanilang mga mata ay naglalaman ng bahagyang pagtanggi. Walter, napakagandang ginawa mo. Ang voice transmission ni Carmelo ay tumago sa tenga ni Walter habang siya ay nagmumura. Dahil lang sa mga banta mo kay Raven, maaaring ganap na ginawa ng ating Skywolf Fort ang lahat para makinabang lang ang 3 pang kapangyarihan sa huli. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Walter nang marinig niya ang mga sumpa ni Carmelo. Siyempre, hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang nararamdaman kay Carmelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig, at ang kanyang tingin ay nakalok ng mahigpit kay Raven. Oo naman. Nang harapin ang tanong ni Raven, bahagyang tumango si Archimedes nang walang kaunting pag-aalinlangan, at pagkatapos ay sinabi niya na walang ekspresyon ang mukha, kung handa kang sumali sa Emotion Severing Sect ko, makakapagsalita na ako ngayon. Ang taong magbubuhat ng kamay sa mga mahal mo sa buhay, si Raven, ay isa na lalaban sa akin, Archimedes. Nang gumawa ng ganoong pangako si Archimedes, naging sanhi ito ng Sword 13 at Migi na hindi maiwasang umiling at bumantong hininga. Alam nilang wala silang pagkakataong makuha ang Raven. Agad na lumipat ang kanilang mga tingin sa taong nasa ika-4 na pwesto, si Fulton, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong magsalita nang sinabi na ni Fulton, pupunta ako saan man pumunta si Raven. Si Sword 13 at Migi ay agad na nagsimulang tumawa ng mapait. Sectmaster Peterson, willing akong sumali sa Emotion Severing Sect mo. Matapos marinig ni Raven ang kasunduan ni Archimedes, pumayag siya kaagad at sumali sa Emotion Severing Sect. Sige. Tumango si Archimedes, at isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. I welcome the both of you. Malinaw, narinig din niya ang mga salita ni Fulton. Sa isang pagkakataon, ang ika-3 at ika-4 ng martial competition ay parehong sumali sa Emotion Severing Sect. Themus, tinatanggap ka ng aming Skywolf Fort na sumali sa amin. Tumingin si Carmelo kay Themus na nasa ika-5 at inimbitahan. Malamig na ungol si Themus, at saka ngumisi. Kung tumanggi ba ako, pupunta ba kayong dalawa sa dinastiyang Daryuan para patayin ang aking pamilya? Kung ganoon nga, sorry talaga, pero ulila na ako. Bahagyang napahiya si Pomeranian nang marinig niya ito, at dali-dali niyang sinabi, syempre hindi. Tiyak na sinabi mong hindi dahil nabalitaan mong ulila ako. May ekspresyon si Themus na nagsasabing huwag mo akong subukang lokohin. Bumaba ang mukha ni Carmelo, at pagkatapos ay tinitigan niya ng masama si Walter na nakatayo sa tabi niya. Kung hindi dahil sa pananakot ni Walter kay Raven at sinisira ang reputasyon ng Skywolf Fort, paano kaya sila malalagay sa ganoong masamang sitwasyon? Bukod dito, pupunta ako kung saan man pumunta ang aking guro. Habang nagsasalita si Themus, nagningning ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Sasali ako sa Blade Sect. Tinatanggap ka ng Blade Sect. Nagsimulang tumawa si Sword 13, at hindi niya akalain na ang pag-iral ni Alvin ay makakatulong sa kanya na hatakin si Themus. Marahil ay mas mababa si Themus sa Raven at Fulton, ngunit isa rin siyang bihirang batang eksperto, at siya ang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng dinastiyang Daryuan. 832. Hindi mapigilan ni Alvin na sumimangot nang marinig niya si Themus. Pero para hindi mahirapan ang Sword 13, wala siyang sinabi sa huli. Sasali ako sa Skywolf Fort. Isang malamig na boses ang narinig, at si Demi ng Darching Dynasty ang nagsalita at tila walang pakialam na binyantaan ni Walter si Raven kanina, o marahil ay hindi siya naniniwala sa mga salita ni Raven mula noon. Ang mga iniisip ni Demi ay napakasimple.
Bukod sa Skywolf Fort na mayroon lamang Sherman, ang Blade Sect at Emotion Severing Sect ay parehong nagtataglay ng ilang mga batang henyo na mas namumukod tangi kaysa sa kanya, kaya hindi siya makakakuha ng mahalagang posisyon sa sekta kahit na sumali siya sa kanila. Kaya, pinili niya ang Skywolf Fort. Tinatanggap ka ng Skywolf Fort. Masayang tumawa si Carmelo dahil hindi niya akalain na may isang tao pa rin na humiling na sumali sa Skywolf Fort sa mga ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Skywolf Fort ay lubos ng sinisiraan ni Walter. Sasali ako sa Empyrean Temple. Ang mga pinsala ni Norton, na nasa ika-9 na pwesto, ay gumaling na, at nagsalita siya. Ang kanyang mga iniisip ay halos katulad ni Demi. Hanggang ngayon, ang Empyrean Temple ay hindi nakakuha ng solong tao sa top 10, kaya kung pupunta siya doon, tiyak na siya ay pahalagahan. Samantala, ang top 10 ng martial competition ay ganap ng pinaghati-hatian. Ang Blade Sect ay walang alinlangan ang pinakamalaking nanalo. Dahil nakakuha ito ng 5 sa top 10, sina Alvin, Timus, Lizardo, Irish, at Sandro. Kahit na ang Emotion Severing Sect ay nakakuha lamang ng 2 tao tulad ng Skywolf Fort, ngunit ang mga batang henyo na nakuha nito ay ang pag-iral sa ika-3 at ika-4, at nagtataglay sila ng pambihirang lakas. Raven at Fulton. Nakakuha ang Skywolf Fort ng 2, sina Sherman at Demi. Ang Empyrean Temple ay nakakuha lamang ng 1, si Norton. Sa susunod na walang oras, ang natitirang mga batang henyo ay sunod-sunod na pumili ng kanilang mga tahanan. Marahil ay naalala nila ang mga pagpipilian nina Demi at Norton na naging dahilan upang mas marami sa kanila ang pumiling sumali sa Empyrean Temple at Skywolf Fort. Nagdulot ito ng mga ngiti sa mukha ng 2 Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Buddha be praised. Buddha be praised. Napangiti si Miggy sa mukha. Ngunit ang 2 Vice Sect Masters ng Blade Sect, Sword 13 at Saber 5, at ang Sect Master ng Emotion Severing Sect, si Archimedes, ay hindi nalungkot dahil dito. Sa ganang kanila, may punto ba ang pagkuha ng malaking halaga? Ang kalidad ay ang paraan ng mga hari. Sa susunod na walang oras, makikinang na mga ngiti ang bumungad sa mga mukha ng kinatawan ng 10 dinastiya dahil mas marami o kulang ay nakuha nila ang mga dakilang kaloob na ibinigay ng 4 na kapangyarihan. Binigyan sila ng magagandang regalo pangunahin bilang isang paraan ng pasasalamat sa mga dynasties na kanilang pinanggalingan para sa pagpapaunlad sa grupong ito ng mga batang henyo. Lahat, tapos na ang usapin dito. Aalis muna ang Emotion Severing Sect ko. Walang pakialam na nagpaalam si Archimedes bago umalis kasama si Simon at ilan pang kabataang henyo. Buddha ay purihin. Ang monghe na ito ay dapat ding umalis. Sina Miggy, Eugene, at ang batang monghe ay dumating sa isang grupo ng 3 ngunit umalis sa isang grupo ng higit sa 10 tao. Ang ating Blade Sect ay dapat na ring umalis. Sinulyapan ni Sword 13 sina Carmelo at Walter bago walang pakialam na nagpaalam sa 2, at pagkatapos ay pumailang lang siya sa langit kasama sina Alvin at ang iba pa at lumabas ng Skywolf Fort. Bago siya umalis, napansin ni Alvin ang isang mapanglo na tingin na lumalapit sa kanya, at hindi niya maiwasang lumingon. Sherman. Isang malamig na ngiti ang bumalot sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ang may-ari ng titig. Alvin, nasabi ko na, hindi ka na mabubuhay ng matagal. Malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang boses ni Sherman, at napuno ito ng kalupitan. Idiot. Mahinahong tumugon si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission bago sumunod sa Sword 13 at ang iba pa upang sabay na umalis sa Skywolf Fort. Tulala. Ang mukha ni Sherman ay namumula, at sa huli, siya ay mabangis na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Carmelo na nakikipag-usap sa iba pang mga batang henyo. Guru, may gusto akong sabihin sa iyo. May kayamanan sa pag-aari ni Alvin. Ang pag-aari na iyon ay isang saint weapon na lumalagpas sa mga sandata ng espiritu, at ito ay may kakayahang magbigay ng amplification ng 100%. Handa si Sherman na ipagsapalaran ang lahat ngayon, at iniisip lang niya kung paano papatayin si Alvin sa kanyang puso. Kung ano pa man, pansamantalang hindi niya inisip. Ano?
Nanliit ang mga mag-aaral ni Carmelo nang marinig niya ang boses ni Sherman, at pagkatapos ay tumingin siya kay Sherman at sinabi sa mahinang boses, "Sumunod ka sa akin." Ilang sandali pa ay nakarating na silang dalawa sa isang bakanting lugar. "Totoo ba ang sinabi mo?" tanong ni Carmelo sa mahinang boses. "Oo." Tumango si Sherman. "Bakit hindi mo sinabi kanina?" Nagtanong muli si Carmelo, at ang kanyang tono ay naglalaman ng bahagyang paninisi. "Akala ko noong una ay mapapapatay siya ni Raven, at pagkatapos siyang patayin ni Raven, mag-iisip ako ng paraan para makuha ang kanyang spatial ring." Huminga ng malalim si Sherman bago nagsalita. "Gusto mong itago ang Saint Weapon para sa iyong sarili." Ang mga mata ni Carmelo ay kumikislap na may maliwanag na mga ilaw habang ang kanyang mabangis na tingin ay bumaba kay Sherman na parang may kakayahang makakita sa kanya. "Oo." Kinagat ni Sherman ang kanyang mga ngipin at tumango bilang pag-amin. Haharapin kita mamaya." Malamig na umungol si Carmelo at diretsyong umalis, ngunit ang tono niya ay walang anumang intensyon na sisihin si Sherman. Kung ikukumpara niya ang kanyang sarili kay Sherman, hindi rin niya madaling sasabihin kahit kanino ang tungkol sa Saint Weapon. Isang Saint Weapon na nagbibigay ng amplification na 100%. Kung makukuha ito ng Fourth Master, madali niyang matatalo ang dalawang matandang kasama ng Blade Sect, ang matandang kalbo ng Empyrean Temple, at ang matandang Sect Master at kasalukuyang Sect Master na si Archimedes ng Emotion Severing Sect. Matapos makipaghiwalay ang Palmer clan kay Sherman, diretso siyang tumungo sa Inner Fort. Ito ay isang magandang kaganapan na nagkaroon ng malalim at malayong epekto sa kanilang Skywolf Fort, kaya hindi niya kayang mag-daily. "Alvin, tingnan natin kung paano ka makakaligtas sa pagkakataong ito." Ang mga sulok ng bibig ni Sherman ay napuno ng masamang malamig na ngiti nang makita niyang umalis si Carmelo, at tila nakita na niya ang eksenang pinatay si Alvin ng mga eksperto ng Skywolf Fort. Sa kabilang panig, ang grupo ni Alvin ay patungo sa Hilaga pagkatapos umalis sa Ancient Desert City dahil ang Blade Sect ay nasa direksyon na iyon. Ang aming Blade Sect ay nahahati sa House of Sabers at House of Swords. Ang House of Sabers Master ay ang master ng aking senior brother Saber, at ang master ng House of Swords ay ang aking master. Ipinakilala ng Sword 13 ang Blade Sect kay Alvin at sa iba pa. Ang mga natamo niya sa pagkakataong ito ay napakarami, na naging dahilan upang siya ay nasa mabuting kalagayan. "Themus, paano kung sundan ako sa House of Sabers?" Biglang dumating si Saber 5 sa tabi ni Themus at kinausap si Themus. "Pupunta ako kung saan pupunta si Master." Hindi man lang nag-isip si Themus bago nagsalita ng diretsyo. "Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na kapaligiran sa pagtatanim, paano ito?" "Pupunta ako kung saan pupunta si Master." "I'll satisfy any request you have, how about it?" "Pupunta ako kung saan pupunta si Master." "May sasabihin ka pa ba?" "Pupunta ako kung saan pupunta si Master." Sa bandang huli, ang Saber 5 ay ganap na hindi nakaimik, at nakatitig lang siya kay Alvin. "Alvin, hilingin mo itong alagad mo na sumali sa ating House of Sabers." "Paano?" Sa ganang kanya, si Alvin ay sanay sa espada at kasama ng kanyang junior brother Sword ay tiyak na hindi papayag na umalis si Alvin, kaya hindi niya naisip na hilahin si Alvin sa House of Sabers. Inaasahan lang niyang makumbinsi si Alvin na utusan si Themus na pumasok sa House of Sabers. Sa ganang kanya, kapag naglabas ng utos si Alvin, talagang hindi tatanggi si Themus. "Hindi ko siya alagad." Sumimangot si Alvin at desididong nagsalita. "Alvin, magsalita ka lang ng tapat tungkol sa anumang benepisyong gusto mo. Sa anumang kaso, siguradong gusto ng House of Sabers ko itong Themus. Hindi ko siya alagad." "Alvin, paano ito? Gagawin ko. Hindi ko siya alagad. Pwede ba wag mo akong gambolain, hintayin mo ako. Hindi ko siya alagad." Tuluyan nang bumigay si Saber 5 matapos ang isang round nito, at hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Tunay na isang malaking pag-aaksaya kung kayong dalawa ay hindi master at disipulo. Sa tingin mo rin. Nagliwanag ang mga mata ni Themus na palaging tahimik na sumusunod sa likod ni Alvin nang marinig niya ang Saber 5, at tila nakahanap siya ng isang karaniwang paksa sa Saber 5.
Oo, talaga. Lumiwanag ang mata ni Saber 5, parang may chance. Not bad? Not bad. Hindi masama ang judgment mo. Puri ni Thumos. Dahil sinabi mo na hindi masama ang aking paghatol, pagkatapos ay mula noong hiniling kita na sumali sa aking House of Sabers, ikaw. Sumunod si Saber 5, ngunit hindi pa siya tapos magsalita ay naputol siya ni Thumos. Pupunta ako kung saan pupunta si Master. Para sa isang oras, ang Saber 5 ay ganap na nagbunga, at siya ay lubos na walang magawa. Sina Irish, Lizardo, at Sandro na nakatayo sa kabilang panig ng Alvin ay hindi napigil ang matawa nang makita nila ang eksenang ito. Sa ganang kanila, si Thumos ay isang payaso lamang. Thumos. Si Alvin na hindi kailanman nagbigay pansin kay Thumos mula pa noong una ay seryosong tumingin kay Thumos sa unang pagkakataon. Master, may kailangan ka ba? Magalang at magalang na tumingin si Thumos kay Alvin. Nasabi ko na noon pa, hindi ako ang master mo. Bukod pa riyan, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ko kayang ituro sa iyo ang mga bagay na gusto mong matutunan sa akin dahil ito ay isang kakayahan na hindi maaaring gayahin. Nagsalita si Alvin na may seryosong ekspresyon, at ang kanyang mga salita ay nagmula sa puso. Huwag kang mag-alala master, talagang hindi ko ito ituturo sa ikatlong tao kapag natutunan ko ito. Taos-pusong nanumpa si Thumos, at ang kanyang mga salita ay malinaw na nagpapakita na hindi niya sineseryoso ang mga salita ni Alvin, na naging dahilan upang maramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng pagsasalita. Hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Sumimangot si Alvin at nagsalita ng may kaunting pagkainip. Guro, alam kong nakakaramdam ka ng pag-ayaw sa akin ngayon, at ayaw mong ipasa sa akin ang kakayahang iyon. Ngunit naniniwala ako na tiyak na magagalaw kita sa aking katapatan balang araw. Seryosong nagsalita si Thumos. Sa tingin mo niloloko kita. Si Alvin ay maaaring ituring na naunawaan na ngayon. Sa simula pa lang ay hindi siya pinaniwalaan nitong si Thumos. Hindi nangangahas si Thumos. Nagmamadaling ibinaba ni Thumos ang kanyang ulo na parang isang matandang bata na napinsala nang marinig niya ang tono ni Alvin. Di bale, hindi ako mapakali na pansinin ka. Si Alvin ay ganap na walang magawa. Si Thumos ay isang kaso lamang na walang pag-asa, at siya ay isang kakaibang kaso na walang pag-asa na hindi mapapakintab. Guro, tiyak na gagawin ko ang aking tungkulin bilang isang disipulo, seryosong sabi ni Thumos. Sa halip ay hindi na siya pinansin ni Alvin, at tumingin siya kay Lizardo at tumawa. Lizardo, kailan mo naintindihan ang intermediate water concept? Itinago mo talaga ng malalim, ha? Dati, akala ko sword concept lang ang naiintindihan mo. It's a long time ago. After not utilizing it for a long time, I almost forgot about it. It just happened that I encountered layer on layer of pressure in the martial competition of the 10 dynasties this time, so I recalled it once again and utilized it. Napangiti si Lizardo. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Galit na inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Lizardo. Sino ang niloko niya? Paanong ang isang martial artist sa void interpretation stage ay makakalimutan lang ang tungkol sa isang bagay? 833. Thumos, naniniwala ka ba sa akin? Bahagyang ngumiti si Lizardo habang nakatingin kay Thumos at nagtanong. Maniniwala ako sa iyo kung naniniwala si Master. Si Thumos ay hindi nag-alinlangan kahit kay Titing na sumagot ng tiyak. Talagang masunurin siya. Alvin, bakit hindi mo kunin ang disipulong ito? Sa tingin ko, hindi siya masama. Tumingin si Lizardo kay Alvin at ngumiti. Salamat, Martial Uncle, sa pagsasalita para kay Thumos. Si Thumos ay nagmamadaling yumuko at nagpasalamat kay Lizardo, at ang kanyang mga salita ay nagmula sa puso at labis na taos-puso. Kung gusto mo siyang kunin bilang alagad, sige. Sa anumang kaso, wala akong maituturo sa kanya, at hindi ako interesadong kumuha ng alagad na tulad nito. Galit na nagsalita si Alvin pagkatapos titigan si Lizardo. Tumawa ng mapait si Lizardo at hindi na nagsalita pa. Kuya Zhang, si sister-in-law ay nasa Dark Cloud Dynasty pa rin ngayon. Ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Dadalhin mo ba siya o ikaw mismo ang babalik?
Tinanong ni Alvin si Sandro dahil hindi nag-iisa si Sandro at mayroon pa ring asawa, si Zoe, na nasa Zangclan ng Dark Cloud Dynasty. Noong nasa Dark Cloud Dynasty siya, hindi kailanman umalis sina Sandro at Zoe sa tabi ng isa't isa. Sa pagkakataong ito, nang umalis si Sandro sa Dark Cloud Dynasty para pumunta sa foreign lands para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, hindi niya siya dinala. Pagkatapos ng ilang oras, sumama ka sa akin para dalhin siya. Nabalot ng init ang mukha ni Sandro nang banggitin ni Alvin si Zoe, at bahagya siyang ngumiti. Sige. Nakangiti si Alvin habang tumatango. Sa kanyang puso, ang kanyang Kuya Zhang ay palaging ang parehong Kuya Zhang mula noon, ang Kuya Zhang na minsang nagligtas sa kanyang buhay at tumulong sa kanya sa maraming pagkakataon. Marahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay nalampasan si Sandro, ngunit hanggat si Sandro ay may anumang mga problema o pangangailangan, kung gayon ay talagang hindi siya aalis. Kahit na kailangan niyang ayalay ang kanyang buhay. Sa oras na iyon, susundan ko rin kayong dalawa, sabi ni Irish. Haha. Siyempre kailangan ka naming isama. Tumawa si Sandro. Kung gusto ninyong lahat na bumalik sa Dark Cloud Dynasty, magpapadala ako ng ilang elder para sumama sa inyo. Ang foreign lands ay hindi katulad ng Dark Cloud Dynasty ninyo, at puno ito ng panganib sa bawat sulok. Nagsalita si Sword 13 na may bahagyang ngiti nang marinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng tatlong grupo ni Alvin. Salamat, Senior. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Alam niya na ito ay isang espesyal na preferential treatment na ibinigay ng Sword 13 sa kanila, at ito ay isang treatment na hindi na-enjoy ng mga ordinaryong Blade Sect disciples. Ngunit kung lahat kayo ay talagang nais na bumalik, malamang na maghintay hanggang 1 taon mula ngayon. Idinagdag ang Sword 13. Naiintindihan. Tumango si Alvin. He was mentally prepared for these scenes long ago, kaya hindi na siya nagulat. Noong nasa Skywolf Fort pa sila kanina, malabo niyang nahulaan ang ilang bagay mula sa mga salita ni Sword 13, at may kaugnayan ito sa mga kayamanang naiwan ng isang eksperto sa Martial Emperor stage. Bukod dito, ang treasure vault na iyon ay mayroong espesyal na inscription formation na nakalagay dito, dahilan upang payagan lamang nitong makapasok ang mga henyo na wala pang 40 taong gulang. Bukod doon, maraming mahalagang kayamanan sa loob ng treasure vault. Malinaw, kung walang mahalagang kayamanan sa loob nito, magagawa ba nitong ubusin ng Skywolf Fort, Blade Sect, Empyrean Temple, at Emotion Severing Sect ang lahat ng pagsisikap para dito? Hindi banggitin ang anumang bagay, ang mga concept fragment lamang na ginugol ng 4 na kapangyarihan sa mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dinastiya ay may malaking halaga na. Sa abot ng pag-aalala ni Alvin, ang 4 na kapangyarihan ay talagang hindi magpapatalo. Tiyak na nakakuha sila ng tiyak na impormasyon tungkol sa treasure vault na naiwan ng eksperto sa Martial Emperor stage noon pa man, at alam nila na may gusto sila sa loob nito. Kahit na hindi nagulat si Alvin, hindi ito kumakatawa na hindi nagulat sina Irish, Lizardo, at Sandro. Matapos nilang mapagtanto na tila alam ni Alvin ang ilang bagay, ang tatlo sa kanila ay hindi naiwasang magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Darfield, bakit kailangan nating maghintay ng 1 taon bago tayo makabalik? Alvin, noong sinabi mong naiintindihan mo kanina, mukhang alam mo na kung bakit tayo makakabalik pagkatapos ng 1 taon. Kuya Alvin, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi sinasadyang itago ni Alvin ang anumang bagay noong nahaharap sa kanilang mga tanong, at sinabi niya ang kanyang mga hula sa kanila. Ang lahat ng ito ay kanyang sariling hula. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ito direktang binanggit sa kanya ng Sword 13. Isang treasure vault na naiwan ng isang Martial Emperor stage expert. Isang henyo lang na wala pang 40 taong gulang ang nakapasok. May mga mahalagang kayamanan na nais ng 4 na dakilang kapangyarihan sa loob nito. Ang Skywolf Fort ay nagsagawa ng martial competition ng 10 Dynasties para makuha ang mga kayamanang naiwan ng eksperto sa Martial Emperor stage na iyon. Nagulat sina Irish, Lizardo, at Sandro Zhang. Hindi nila akalain na napakaraming bagay ang nakatago sa likod ng isang martial competition ng 10 Dynasties.
Kanina, nang magbayad ang apat na kapangyarihan ng ganoong kalaking halaga para sa kapakanan ng pakikipagkompetensya para sa grupo ng mga batang henyo, nakaramdam sila ng pagkalito. Ngayon sila ay dumating sa isang biglaang pagkakaunawaan. Lumalabas na gustong gamitin ng apat na kapangyarihan ng grupo ng mga batang henyo para tulungan silang pumunta sa treasure vault na naiwan ng Martial Emperor Stage Expert at hanapin ang mga kayamanang gusto nilang makuha. Mukhang magkakaroon ng isa pang round ng bukas at patagang kompetisyon kapag nakapasok na tayo sa treasure vault na naiwan ng eksperto sa Martial Emperor Stage. Napabuntong hininga si Lizardo sa pamamagitan ng voice transmission. Si Alvin ay lubos na sumang-ayon dito. Pagkatapos ng lahat, mayroong apat na dakilang kapangyarihan na nakakaalam ng treasure vault na naiwan ng eksperto sa Martial Emperor Stage. Sa oras na iyon, tiyak na magpapadala sila ng mga tao, kaya ang mga taong ipinadala ay hindi makaiwas sa pakikipagkompetensya para sa iba't ibang mga kayamanan. Bukod dito, maaaring hindi lamang ang apat na dakilang kapangyarihan ang nakakaalam ng pagkakaroon ng treasure vault na naiwan ng eksperto sa Martial Emperor Stage. Marahil ay mayroong 5 kapangyarihan, 10 kapangyarihan, o higit pang kapangyarihan. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin ang mga hibla ng mabigat na presyon. Ang kalakhan ng mga dayuhang lupain ay malayo sa isang bagay na maihahambing ng dinastiyang Dark Cloud. Hindi pa banggitin ang mga kakilakilabot na second-rate na kapangyarihan, sa mga third-rate na sekta na ito tulad ng Empyrean Temple at Emotion Severing Sect, nakita ni Alvin ang dalawang eksperto sa Void Interpretation Stage sa ika-6 na antas na wala pang 40 taong gulang ngayon. Ang batang monghe ng Empyrean Temple at si Simon ng Emotion Severing Sect. Naniniwala si Alvin na tiyak na may iba pang namumukod tanging mga batang eksperto na tulad nito sa Skywolf Fort at Blade Sect. Bahagyang natulala sina Irish at Sandro at hindi pa nakaka-recover sa kanilang pagkagulat. Ang isang eksperto sa Martial Emperor Stage ay isang pag-iral na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent, at sa kanila, ito ay umiiral lamang sa mga alamat. Gaano kahalaga ang mga kayamanan sa loob ng isang treasure vault na naiwan ng isang eksperto sa Martial Emperor Stage? Mahirap para sa kanila na isipin ito. Si Sword 13 na nangunguna sa unahan at si Saber 5 na nakasunod sa likuran ay parang wala lang, at biglang nagsalubong ang kanilang mga kilay. Kasunod nito, parang napag-usapan nila ito kanina habang kinusat ang mga mata at sabay-sabay na tumingin sa likod. She asterisk T. Malungkot ang mukha ni Sword 13. Ang ekspresyon ni Saber 5 ay sobrang hindi magandang tingnan. May 3 figure na mabilis na kumikislap mula sa malayo, at sila ay tulad ng 3 kidlat ng itim na kidlat na lumitaw sa kanilang larangan ng paningin sa maikling sandali. Ang bilis ng 3 taong ito ay napakabilis kaya naging dahilan upang hindi mapuko ng Sword 13 at Saber 5 ang pag-iisip na tumakas. Kung silang dalawa lang siguro ay madali silang makakatakas. Ngunit ang problema ay hindi sila nag-iisa, at kailangan pa nilang alagaan si Alvin at ang grupo ng mga batang henyo. Si Carmelo. Hindi nagtagal, malamig na sumigaw si Saber 5, at ang kanyang ekspresyon ay labis na madilim. Carmelo. Ano kaya ang pinunta niya? Ang malamig na sigaw ni Saber 5 ay nagdulot kay Alvin, ang grupo ng mga batang henyo at Wilbur na bumalik sa kanilang katinoan, at tumigil sila sa paggalaw ng sabay-sabay bago tumingin sa 3 papalapit na mga figure. Ang isa sa kanila ay si Carmelo na pamilyar sa kanila, ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort. Bukod kay Carmelo, may 2 pang matandang lalaki. Ang isa sa matatandang lalaki ay talagang mas mabilis ng kaunti kaysa kay Carmelo, samantalang, ang isa pang matandang lalaki ay may bilis na katumbas ng Carmelo. Carmelo, Mace, Todd. Lumipad ang Sword 13 upang salubungin ang 3 tao na kumikislap, at pagkatapos ay tumingin siya sa kanila at sinabi sa mahinang boses, "Lahat kayo marahil ay nahuli hindi lamang para sa pagpapaalis sa amin, tama? Sword 13, hanggat ibibigay mo si Alvin, lahat kayo ay makakaalis ng ligtas." Diretso sa punto si Carmelo at sinabi ang dahilan ng kanilang pagdating. Pupunta sila para sa isang dahilan, para manatili si Alvin.
Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin dahil hindi niya akalain na hinabol sila ng tatlong grupo ni Carmelo para sa kanya. Kahit na hindi pa niya nakita ang dalawang matandang iyon noon, dahil nakasama nila si Carmelo, at batay sa bilis na kanilang ipinahayag kanina, nakita niya ang kanilang mga lakas. Ang isa sa kanila ay mas malakas kaysa kay Carmelo, samantalang, ang isa ay kapantay ni Carmelo. Dahil dito, napakadaling mahulaan ni Alvin ang mga pagkakakilanlan ng dalawa pang tao, dapat silang maging Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Ang Skywolf Fort ay may kabuoang 5 Vice Fort Masters. Sina Carmelo at Walter na nakikinig na nakitang namumuno sa martial competition ng 10 Dynasties ay dalawa lamang sa kanila. Carmelo, nagbibiro ka ba? Hindi pa nagsasalita si Sword 13 nang si Saber 5 ay tumawa na ng malamig. Si Alvin ay kasalukuyang miyembro ng aming Blade Sect, at kung gusto mo siyang hawakan, kung gayon ay nasa kamay mo muna ang tanungin ng Saber. Habang nagsasalita si Saber 5, isang mabigat at malawak na saber ang lumitaw sa kamay, at naglabas ito ng walang kapantay na mabangis na aura na naglalaman ng mga hibla ng amoy. Malinaw, maraming mga kaluluwa ang nasawi sa ilalim ng sable na ito, na naging sanhi ng saber na nabahira ng isang siksik na sanguinary aura. Sword 13, ganoon din ba ang iniisip mo? Ang matandang lalaki na halatang nagtataglay ng lakas na mas malakas kaysa kay Carmelo ay humakbang pasulong at tinitigan ang Sword 13 na may nag-aalab na titig habang nagtatanong ito sa mababang boses. Mace, anong ibig sabihin nito? Sa tingin mo ba walang may kakayahan sa Blade Sect ko? Ang mga mata ni Sword 13 ay kumikislap sa malamig na mga ilaw habang siya ay naglalabas ng isang napakalamig na layunin ng espada mula sa kanyang katawan at ang paglabas kasama nito ay isang nagyayelong malamig at nakatusok na hangarin sa pagpatay na tumama sa kalangitan. Si Mace ay isang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na umakyat sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage maraming taon na ang nakararaan, at isa siya sa pinakamalakas na dalawa sa ilalim ng Fort Master ng Skywolf Fort. Ang ibang tao ay isang Vice Fort Master ng Skywolf Fort din, at siya ay nagtataglay ng isang cultivation na katulad ni Mace. Ang taong iyon, si Walter, at ang tatlong tao na nauna sa kanya ay ang 5 dakilang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Ang huling taong sumama kay Mace at Carmelo ay tinatawag na Todd, at siya rin ay isang pag-iral sa ika-8 antas ng Void Transformation Stage tulad ni Carmelo. Isang martial artist sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage at 2 martial artist sa ika-8 antas ng Void Transformation Stage. Tinugis sila ng 3 mula sa Skywolf Fort na may masamang hangarin, at pumunta sila para kay Alvin. Alvin, talagang hinabol kami ng 3 matandang ito na parang langaw alang-alang sa iyo. Baka sakaling hinukay mo ang mga puntod ng kanilang mga ninuno. Tanong ni Lizardo na may bahagyang gulat habang nakatingin sa 3 ni Carmelo. Buti na lang hinukay ko ang mga puntod ng ninuno nila. At least I would know why they're looking for me. But the problem is I utterly don't know why they have set their sights on me now. Sumimangot si Alvin. 834. Hindi sa hindi inakala ni Alvin na dumating ang 3 matandang lalaki para sa kapakanan ni Sherman, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito makatotohanan. Kahit na si Carmelo ang Panginoon ni Sherman, hindi siya lantarang tumayo para kay Sherman at gumawa ng hakbang laban sa kanya dahil sa pribadong awayan nila ni Sherman. Kung hindi, si Carmelo ay magiging isang humongous joke. Hindi pa banggitin na tinawag niya ang isa pang 2 Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, at ang isa sa kanila ay kahit isang 9th level Void Transformation Stage expert tulad ng Sword 13. Sword 13, ang ating Skywolf Fort noon pa man ay may mabuting pakikitungo at namumuhay ng mapayapa kasama ang iyong Blade Sect. Ngayon, hanggat ibibigay mo ang binatang ito, aalis kami kaagad. Sa hinaharap, magpapadala pa kami ng regalo ng pasasalamat sa Blade Sect. Nagsalita si May sa tono na naglalaman ng layuning banta si Sword 13. Paano kung hindi ko siya iabot? Lumubog ang mukha ni Sword 13. Kung ganoon ay masungit lang ako. Ang mga mata ni Mace ay kumislap ng malamig na liwanag nang bigla siyang pumailanglang sa langit patungo sa Sword 13. Narinig kong sinabi ni Carmelo na nakalusot ka na sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage.
Hayaan mong masaksihan ko ang lakas ng number 2 expert ng House of Swords ngayon. Gagawin mo. Lumipat ang Sword 13 upang harangin siya ng walang kaunting takot habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng mabangis na espada-chi. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay tila naging isang espada. Nagbanggaan sina Mace at Sword 13, gayunpaman si Alvin at ang iba pa ay lubos na walang kakayahang makita ito ng malinaw dahil ang kanilang bilis ay talagang napakabilis. Bang! 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 Nang silang dalawa ay nag-away at nabangga sa isa't isa, naging sanhi ito ng pag-agos ng hangin sa kalangitan na sumabog at nagdulot ng mga alon ng napakalamig na unos na humihip sa mga damit ni Alvin at ng iba pa hanggang sa umaalingaw-ngaw. Habang naglalaban sina Sword 13 at Mace, paminsan-minsan ay naglalaho ang kanilang mga figure sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa, at minsan ay lumilitaw na naman sila. Base sa estado ng dalawa, parang magkaparehas sila. Sa kalangitan, hindi mabilang na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang naglabas ng kanilang mga pangil at nagangat ng kanilang mga kuko habang sila ay nag-aagawan at nakikipaglaban sa isa't isa, at ito ay mukhang isang lubhang kakila-kilabot na labanan. Tulad ng inaasahan ng kinikilala ng publiko na henyo ng House of Swords. Sword 13, nakatungtong ka pa lamang sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage, ngunit nagawa mo na akong labanan ng pantay-pantay. Karapat-dapat kang ipagmalaki. Isang matandang boses ang narinig, at iyon ang boses ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort, Mace. Walang hiyang pagmamayabang. Ang malamig na boses ni Sword 13 ay umalangaw-ngaw, at sa susunod na sandali, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng mas matinding aura na lumabas mula sa Sword 13. Sa susunod na sandali, tila maraming mga sinaunang may sungay na mammoth ang lumitaw sa kalangitan, at ang lakas ng Sword 13 ay tila nakakuha ng napakalaking pagtaas sa sandaling ito. Swish! Ang pag-ungol ng espada na palm unit sa langit ay biglang tumigil. Sa sumunod na sandali, nakita ng lahat na lumitaw ang Sword 13 at buong pagmamalaki na nakatayo sa kalangitan, samantalang ang tatlong talampakang haba ng talam sa kanyang kamay ay may umaagos na mga ilaw na umiikot dito, at ito ay tumutulo ng nakasisilaw at nagniningning na sariwang dugo. Sa di kalayuan, nagpakita rin si Mace, ngunit medyo mapatla ang kanyang mukha. Hindi lang iyon, kung titingnang mabuti, makikita ang isang malabong marka ng espada na naiwan sa kamay ni Mace, isang marka ng espada na nagamot. Malakas kaya si Senior? Nagulat si Alvin. Batay sa sinabi ni Mace, ang Sword 13 ay kamakailan lamang ay nakapasok sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage, samantalang si Mace ay nakalusot noon pa man. Ngunit kahit na noon, hindi siya katugma para sa Sword 13. Sword 13, talagang karapat-dapat kang maging kinikilala ng publiko na walang katulad na henyo ng House of Swords. Kakatapos mo lang sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage, ngunit kaya mo akong supalan. Kailangan kong aminin na napakalakas mo. Si Mace ay nakatayo sa malayo at tumingin sa Sword 13 na may seryosong ekspresyon. Mace, dapat bigyan ako ng paliwanag ng Skywolf Fort mo sa pangyayari ngayon kahit na ano. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa sandaling ito, malamig ang titig ni Sword 13, at hindi siya gaanong casual gaya noong nakipag-chat siya sa mga kabataang henyo kanina at tila naging isang walang kapantay na Diyos ng pagpatay. Ang mga mata ng lahat ng mga batang henyo na piniling sumali sa Blade Sect ay sabay-sabay na nagliwanag. Ito ang Vice Sect Master ng Blade Sect na gusto nilang salihan, at sa parehong oras na ang lakas na iyon ay naging dahilan upang mapuno sila ng pag-asa, nakaramdam sila ng higit na seguridad. Swoosh! Biglang humampas ang alon ng hangin, at pagkatapos, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Alvin at ng iba pa. Walter! Malungkot ang mukha ni Alvin nang makita niya ang taong dumating. Nang mapansin niya ang mabangis at matako na tingin na ipinutok sa kanya ni Walter, alam niyang dumating si Walter para sa kanya. Teka, katakawan. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Malabo niyang nahulaan kung ano ang ibig sabihin nito nang ipakita ni Walter ang kasakiman sa pagtingin sa kanya.
Marahil ay may isang bagay na apurahang gusto ni Walter sa kanyang pag-aari, o sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay isang bagay na gusto ng Skywolf Fort. Kung hindi, imposible para sa Skywolf Fort na magpadala ng 4 na Vice Fort Masters. Walter, dumating ka sa tamang oras. Ipapaubaya ko sa iyo ang Alvin na iyon. Todd, nakipagsanib puwersa ka sa akin para sugpuin ang Sword 13. Carmelo, harapin mo ang Saber 5. Nagpakita ng ngiti si Mace at nagutos nang makita niyang dumating si Walter. Sa sandaling matapos magsalita si Mace, sinugod niya ang Sword 13 kasama ang isa pang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Todd, at lumapit sila ng may pananakot ng hindi nagpipigil kahit kaunti. Ang ekspresyon ng Sword 13 ay naging malungkot ng maaga nang lumitaw si Walter dahil hindi niya akalain na ang Skywolf Fort ay talagang nagpadala ng ganoong puwersa para kay Alvin. 4 na Vice Fort Masters ang na-deploy. Ngunit nang harapin ang magkasanib na puwersa ni Mace at Todd, mabilis siyang nawala ng estado ng pag-iisip na isipin kung bakit kumilos ang Skywolf Fort sa ganitong paraan, at ang kanyang figure ay nag-flash out para makipaglaban kina Mace at Todd. Hindi siya natatakot sa kahit isang Mace, at hanggat nabibigyan siya ng oras, hindi magiging problema para sa kanya na patayin si Mace. Kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, higit sa lahat ay mangangailangan siya ng 3 strike para tiyak na aanihin ang buhay ni Todd. Ngunit nang pinagsama-sama sina Mace at Todd, naging sanhi ito upang magkaroon siya ng pakiramdam na parang may lakas siya ngunit hindi niya ito kayang ibigay, na naging dahilan upang halos hindi niya ito mapantayan. Saber 5, matagal na kitang gustong ipaglaban. Tumingin si Carmelo kay Saber 5 habang malamig siyang sumigaw, at pagkatapos ay nag-flash out siya na para bang nag-transform siya bilang isang agila na sumipol sa hangin habang sumusugod siya patungo sa Saber 5. Sa tingin mo natatakot ako sayo? Natawa si Saber 5 nang may pang-aalipusta habang ang malawak na saber sa kanyang kamay ay kumikislap ng may malawak na paggalaw habang ito ay napunit sa kalangitan, at walang takot siyang kumilos upang harangin si Carmelo at maging kulong sa labanan kay Carmelo. Maging masunurin ka. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa kung may manggahas na tumakas. Lumipad ang tingin ni Walter kay Alvin at sa iba pa bago tuluyang bumaba kay Alvin, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Alvin, minamaliit talaga kita. Sa sandaling sinabi ito ni Walter, naging sanhi ito ng lahat ng mga batang henyo kabilang sina Irish, Lizardo, at Sandro na sabay-sabay na tumingin kay Alvin, at naramdaman nilang lahat na ang mga salita ni Walter ay may nakatagong kahulugan. Nakaramdam sila ng pagkabigla at pag-uusisa mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso sa mga aksyon ng Skywolf Fort na mag-deploy ng napakalaking puwersa para sa kapakanan ni Alvin. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Magsumpa ka sa 99 Heavenly Tribulation na magiging tapat ka sa aking Skywolf Fort ng walang hanggan at may iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Unti-unting nanlamig ang mga tingin ni Walter habang nagsasalita siya gamit ang malamig at nakakatusok ng buto na boses na naging sanhi ng grupo ng mga kabataang henyo na naruroon upang hindi maiwasang manginig, at nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Gusto talaga ni Walter na gumawa ng ganoong panata kay Alvin. Kapag nagawa na ang panata na ito ay nangangahulugan na si Alvin ay itatali sa Skywolf Fort sa buong buhay niya at hindi niya magagawang ipagkanulo ang Skywolf Fort, o gagawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa Skywolf Fort. Kung hindi, siya ay sisubog sa kamatayan ng 99 Heavenly Tribulation. Bukod pa riyan, ang mga salita ni Walter ay nagpapahiwatig na papatayin niya si Alvin ngayon kung hindi ginawa ni Alvin ang panata na ito, o marahil, papatayin niya si Alvin ngayon. Maging loyal sa Skywolf Fort. Ngumisi si Alvin. Kung ito lang ang pagpipilian ko, mas gugustuhin ko pang mamatay. Pagkatapos ay mamatay. Inihayag ni Walter ang isang walang awa na ekspresyon habang ang isang nakakatakot na aura ay lumabas mula sa kanya, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong habang ang kanyang kahangahangang aura ay bumubulusok upang sumabog kay Alvin. Bang!
Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Alvin nang idiin ang kahangahangang aura ni Walter, at pagkatapos ay lumitaw ang isang anting-anting mula sa hangin sa kanyang mahigpit na nakakuyom na kanang kamay. Ito ay tiyak na isa sa dalawang natitirang anting-anting na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Nang balak ni Alvin na itapon ang anting-anting at lipulin si Walter, isang figure ang lumitaw na parang anino na hamarang sa kanyang harapan. Tito Feng. Nanginig ang puso ni Alvin nang makita niya ang lalaking nasa harap niya na nakasuot ng pulang katanghaliang gulang, at sinabi niya ng may pag-aalalang ekspresyon, "Uncle Feng, hindi ka katugma sa kanya, tumabi ka kaagad." Haha! Kung ako, si Wilbur, ay hindi man lang kayang protektahan ang aking manugang, ano ang silbi ng buhay? Nagsimulang tumawa si Wilbur nang marinig niya si Alvin, at ang kanyang pagtawa ay hindi napigilan habang nakangiting humarap sa kamatayan. Uncle Feng, kaya ko. Nang gustong sabihin ni Alvin na kaya niyang harapin si Walter, apat na figure ang lumitaw ni Wilbur, at mahigpit nilang pinrotektahan si Alvin sa likod nila kasama si Wilbur. Irish, Lizardo, Sandro, at Themus. Lumabas kayong lahat. Nang mapansin niya ang nakakatakot na aura na bumangon mula sa katawan ni Walter, ang ekspresyon ni Alvin ay agad na naging malungkot habang nagmamadaling lumipad palabas na may balak na ikulong si Walter at itapon ang anting-anting sa kanyang kamay. Ngunit sa kasamaang palad, huli pa rin siya. Bang! Casual na itinaas ni Walter ang kanyang kamay, na naging sanhi ng isang malakas na hampas ng palad na tumama, at isang alon ng walang katapusang mga tunog ng pagsabog ng hangin ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang nakakatakot na enerhiya ay bumagsak kay Wilbur at sa iba pa, na nagpasabog sa kanilang lima na lumilipad. Ang mukha ng limang tao na pinamumunuan ni Wilbur ay namutla, pagkatapos ay paulit-ulit silang nagluwa ng ilang subo ng dugo sa malungkot na kalagayan, at ang kanilang mga katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Mamatay! Nanlamig ang tingin ni Alvin habang mariing nakatitig kay Walter at ang anting-anting sa kanyang kamay ay tila handa ng lumipad palabas. Sa sandaling ito, swoosh, swoosh, swoosh. Maraming matuli na figure ang agad na lumitaw sa likod ni Walter na parang mga anino. 10 matandang lalaki na nakasuot ng kulay berdeng uniforme ng Skywolf Fort ay mahigpit na tumitig kay Alvin at sa iba pa, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mga hibla ng walang awa na aura. 10 matanda sa Skywolf Fort. Nang makita niya ang mga pilak na mata ng Skywolf sa mga badge sa dibdib ng matatandang lalaki, ang mukha ni Alvin ay naging malungkot, at ang anting-anting na balak niyang itapon ay iniligpit na niya. Sa sandaling ito, kahit na itapon niya ang anting-anting at makapatay kay Walter, hindi siya makakatakas sa kapahamakan. Hindi dahil sa hindi niya naisip na gamitin ang anting-anting para patayin ang pinakamalakas na Vice Fort Master ng Skywolf Fort at payagan ang Sword 13 na iikot ang sitwasyon ng mag-isa, ngunit ang matandang lalaki ay talagang napakalayo sa kanya at nakakulong sa labanan sa Sword 13, kaya mahirap makita ang figure ng matandang iyon. Sa sandaling ito, isang paputok na sigaw ang tumunog, at iginuhit nito ang mga tingin ni Alvin at ng iba pa. Si Saber 5 ang nagpasabog kay Carmelo na lumipad sa isang strike. Kasunod nito, ang kanyang nagyayelong malamig na tingin ay biglang bumaril patungo sa 10 matanda sa Skywolf Fort. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.